Nagbebenta ka ng siopaw sa halagang 10,000 piso bawat isa. Iniisip ng lahat na nababaliw ka na siguro sa pera. Ang hindi nila alam na lulugi ka pa nga sa pagbebenta mo. Para lang matapos ang pinapagawa ng iyong maestro. Isang linggo ka nang tuloy-tuloy na nagtitinda. Pero ni isang siopaw ay wala ka pang naibebenta. Habang iniisip mo na nasayang na naman ang isang araw mo sa wala. May narinig kang isang malakas na ingay. Sabi ng isang follower, may isang food stall daw dito sa eskinita, na naglalakas loob magbenta ng siopaw sa halagang 10,000 piso. Tingnan natin ngayon, kung anong klaseng siopaw ang pinresyuhan ng 10,000 piso. Nang marinig mo yon napatingin ka. Nakita mo ang isang matabang lalaki na nakatayo sa harap ng iyong pwesto. Tumingala siya para tingnan ang signboard at saka nagtanong, "Boss, itong siopaw mo ba ay may karne ng dragon? O kaya kapag kinain ko to hindi na ko tatanda at mamamatay? Bakit nagkakahalaga ng 10,000 piso ang siopaw na to?" Sinulyapan ko siya, at kalmadong sumagot, "Malalaman mo kung bakit kapag natikman mo na." May dating ang mga taong ganito kayabang. Kadalasang may ibubuga talaga. "Sige boss, bigyan mo ko ng isa." Nang marinig ko ang sinabi niya, tumingin ako sa kanya. "Sigurado ka?" "Oo naman, sigurado ako." "Bakit? Natatakot ka bang hindi kita babayaran?" Tiningnan ko lang siya ng simple. "Kung marunong kang tumingin, hindi mo tatakbuhan ang bayarin." Wow, ang yabang mong magsalita. Huwag kang mag-alala. Masarap man o hindi, nakalagay naman dyan ang presyo. Bibilhin ko yan base sa presyo na nakasulat. Kung palpak man to, ituturing ko na lang na malas ako. Wala na akong sinabi pa. Tumango na lang ako, at saka itinulak ang isang steamer sa harap ng mataba. Ang Supreme Crab Roast Soup Dumpling. Tikman ninyo. Inilapit ni Tang Jia ang lente ng kanyang cellphone. "Halika kayo pamilya, oras na para masaksihan ng isang himala." Pagkasabi nito itinaas niya ang takip. Sa loob mayroon lamang isang siopaw na medyo transparent at kulay amber. Sa manipis na balat nito malinaw mong makikita ang gininto ang sabaw sa loob na bahagyang gumagalaw. At sa gitna ng gininto ang sabaw na iyon, may isang kumpol ng mapulang laman ng alimango na bahagyang nakikita. Tila isang tumitibok na puso. Ang tuktok ng siopaw ay mayroong 36 na lupi, na bumubuo ng isang perpektong hugis ng bahagyang nakabukas na bibig ng isda. Ngunit walang kahit isang kititing na singaw na lumalabas. Si Tang Jia at ang mga manonood sa kanyang livestream ay parehong natulala sa siopaw na nasa kanilang harapan. Hindi ito pagkain. Isa itong obra maestra. Totoo ba yung balat na yan? Bakit parang kasing linaw ng isang lobo? HMP, maganda nga ang itsura. Baka naman gawa lang yan sa kung anong pandikit o kemikal. Sa panahon ngayon maraming teknolohiya at kung ano-anong kemikal HMP. Sabi niya habang iaabot na sana ang kamay para kunin at tikman ito. Agad ko siyang pinigilan. Tapos ay kumuha ako ng isang napakanipis na straw. At kumuha rin ng isang maliit na puting platito. Maingat kong inilipat ang siopaw sa harap ni Tang Jia. Buksan muna ang bintana bago higupin ang sabaw. Isang higop buong bibig ay sisarap. Tandaan mo mayroon ka lang 3 minuto. Pagkalipas ng 3 minuto, ang temperatura ng sabaw ay bababa sa 65 degree. Mababawasan ang linamnam nito ng 30%. Sa oras na yun basura na lang ito. Inirapan ako ni Tang Jia. Ang uwa naman yan. Habang sinasabi ito dahan-dahan niyang isinaksak ang straw sa bibig ng isda sa tuktok ng siopaw. Sa sandaling tumusok ang straw sa maliit na butas sa balat nito. Isang hindi maipaliwanag at napakatapang na bango ang biglang sumabog mula sa butas na kasinliit ng karayom. Sa isang iglap naramdaman ni Tang Jia na parang nabasag ang kanyang bungo. Ang bango ay umakyat sa kanyang ilong diretso sa kanyang utak. Biglang nawala ang kanyang pagpipigil. Hindi na niya makontrol ang sobrang paglalaway. Ang mga usisero sa paligid ay nagbubulungan pa kanina. Sa isang iglap lahat sila ay parang napako sa kanilang kinatatayuan. Anong amoy yun ang bango? Diyos ko po, ano to? Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Hindi mabilang na mga mata ang nakatitig sa siopaw na hawak ni Tang Jia. Sa sandaling ito wala nang pakialam si Tang Jia sa kanyang live broadcast. Sinubo niya ang straw at biglang sumipsip. Ang gintong sabaw ay damaloy mula sa straw papasok sa kanyang bibig. Napakapaso, napakalasa, walang katulad. Sa sandaling iyon, para bang nakita ni Tang Jia ang isang higanteng gintong alimango, na iwinawasiwas ang mga sipit nito sa maalong dagat. Nakita niya sa walang hanggang talampas na nababalutan ng niebe ang mga bagong pitas na matsutake mushroom na may hamog pa. Nakita niya sa gitna ng maulap na ambon ng Jiangnan ang isang wine cellar na 30 taon ng selyado ay dahan-daang binuksan. Naramdaman ni Tang Jia na ang buong katawan niya ay nagsitayuan lahat ng balahibo sa sandaling iyon. Isang kakaibang pakiramdam ng sarap ang bumalat sa kanyang buong katawan. Hindi niya mapigil ang mapaluhod at sumamba nang makita ng mga manonood sa livestream ang ekspresyon ni Tang Jia. Labis silang nagtaka. "Kuya Jia, anong nangyari sa'yo? Magsalita ka. Hindi ba masarap? Baka nalasan na yung streamer kaya napipi." Hindi pinansin ni Tang Jia ang mga komento. Itinapon niya ang straw, at ang natitirang siopaw na puno pa ng laman ng alimango ay nilamon niya ng buo. Ang napakanipis na balat nito ay natunaw sa kanyang dila. Sumunod ang manamis-namis at malinamnam na alig, ang lutong ng matsutake, ang aftertaste ng wada wine.
Naghalo-halo ang iba't ibang lasa at sumabog sa kanyang bibig, na parang tumutugtog ng isang engranding symphony. Nakapikit si Tang Jia. 2 linya ng luha ang biglang damaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Napangiti ako ng bahagya, tapos nang kumain. Ibaba mo ang plato. Huwag mong patuluin ang laway mo sa pwesto ko. Biglang iminulat ni Tang Jia ang kanyang mga mata. Boss, meron pa po ba? Kahit magkano bibilhin ko. Bibilhin ko lahat. Umiling ako. 1 piraso lang bawat tao. Ubus na po ang para sa araw na ito. Nataranta na si Tang Jia. Dahil sa sukdulang linamnam nito, tila nawala siya sa kanyang sarili. Master, bibigyan kita ng 100,000. Ang mga patakaran ay gawa lang din ng tao. Hindi dapat masayang ang ganitong talento. Gawan mo pa ako ng isa. Parang awa mo na. Hindi ako natinag. Agad kong tiniklap ang pwesto at umuwi. At ang food review live stream ni Tang Jia ay agad na nag-viral sa buong internet. Ngunit ang itsura ni Tang Jia na tila nahuhumaling at naaadik ay nakakuha ng atensyon ng Market Supervision Bureau. Congratulations host sa pagkumpleto ng novice trial. Gantimpala, doble ang lakas ng pangangatawan. Gantimpala, piraso ng maalamat na kagamitang panluto ang Yungling knife. Ikinuyong ko ang aking kamao. Dama ang lakas sa aking mga kamay. Isang matalim na kislap ang dumaan sa aking mga mata. Kung ganoon, marahil ay maaari ko nang subukan ng putahing iyon. Kinabukasan, kumuha ako sa system ng 3 set ng sangkap para sa Supreme Siopaw. Pagdating ko sa night market ng dapit hapon, halos 1,000 tao na ang nakapalibot sa pwesto ko. May mga nagla-livestream para makisakay sa kasikatan. May mga usisero kung totoo ba ang tungkol sa siopaw. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay pagdating ko palang sunod-sunod na mura ang samalubong sa akin mula sa mga tao. Lumayas ka sa night market. Panloloko. 10,000 para sa isang siopaw. Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Tumigil kayong lahat. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sumugod sa harap ko si Tang Jia na parang isang galit na leon. Wala kayong alam. Kung hindi nyo pa natitikman, manahimik kayo. Sulit ang siopaw na to sa presyo niya. Nagulantang ang lahat. Agad na napuno ng mga question mark ang comment section ng livestream. Nawala na sa sarili si Jack. Siguradong bayad yan, wala nang duda. Hindi ko pinansin ang mga basher na ito. Sa halip naglabas ako ng isang karatula. Supreme Crab Roll Soup Dumpling 10,000 piso bawat isa. Limitado sa 3 piraso ngayong araw. 1 piraso lang bawat tao. Kailangang kainin dito mismo. Hehe, tinaasan pa ang presyo, mukhang gusto niyang samantalahin ang kasikatan para kumita ng malaki bago tumakas Boss, pa take out akin na lahat. Tiningnan ko ang mga namumulang mata ni Tang Jia dahil sa pagkabalisa. Umiling ako. Kumain ka na kahapon. Hindi dapat maging mata ko sa masarap. Kailangan pa ng katawan at panlasa mo ng 24 na oras para maproseso. Ang linamnam na naiwan mula kahapon. Hindi kita pagbibentahan ngayon. Boss, wag naman po. Mamatay na ako sa takem. Nakikiusap ako sa'yo, kahit kalahati lang pwede na. Muling natulala ang lahat sa eksenang ito. Ayaw sa perang kusa nang lumalapit. Ang galing niya talagang magpakipot, no? At sa sandaling iyon, isang mayabang na boses ang narinig mula sa mga tao. Puro kayabangan. Ang dumating ay ang sikat na anak mayaman ng Jiang City. Si Zhao Kuo. Akin na ang 3 siopaw na yan. Pero hindi ko yan kakainin. Binili ko yan para aipakin sa aso ko. Gusto kong ipakita sa lahat na itong siopaw na nagkakahalaga ng 10,000. Kahit aso ay pandidirian. Sabi niya sabay sipol. Isang mabangis na Rottweiler ang tumalon mula sa kotse. Nagtawanan at naghiyawan ang mga tao. Galing mo, Zhao. Nakatanggal ng inis model. Ganito dapat siya sampalin sa mukha. Tingnan natin kung paano babagsak ang boss na to. Kunin mo ang pera mo at umalis ka. Natigilan si Zhao Kuo, at agad na nagalit ng husto. Pinapaalis mo ako. Kilala mo ba kung sino ako? Maniwala ka man o hindi, wawasakin ko yung pwesto mo. Gagawin ko na. Natukoy ang malisyosong provokasyon. Ina-activate ang side quest. Ang dangal ng Diyos ng pagkain. Mga kailangan sa misyon. Gamitin ang sukdulang sarap. Paluhurin ang nanghahamon hanggang sa sumuko. Gantimpala ng misyon. Recipe ng nawawalang Sichuan dish, chicken tofu pudding. Huminga ako ng malalim. Iniunat ko ang aking kamay at ipinatong sa takip ng steamer. Sa totoo lang, hindi ka karapat-dapat na kainin ang luto ko. Pero dahil gusto mong aipakin sa aso, hayaan mong sabihin sa'yo ng sarili mong dila, na ikaw mismo ay mas masahol pa sa isang aso. Pagkasabi niyon, bigla kong inalis ang takip. Sa pagkakataong ito, hindi ko sinadyang pigilan ang bango. Pagkatapos ng isang gabing pagpapalakas ng system, ang tindi ng bango ng 3 siopaw na ito ay 3 beses na mas matindi kaysa kahapon. Sa sandaling pag-alis ng takip, ang napakatapang na bango ng alig ay naging parang isang totoong bagyo na kumalat sa 100 metrong paligid. Ang Rottweiler na kanina'y walang tigil sa pagtahol ay biglang ipinasok ang buntot sa pagitan ng mga hita nito. At bigla na lang itong damapa sa lupa. Nagpakita ng pagsuko sa akin. Agad nabasa ng laway nito ang lupa. Samantala si Zhao Kuo na siyang pinakamalapit. Ang mayabang niyang mukha ay biglang nanigas. Bango. Sobrang bango. Naramdaman niya na para siyang sinasakal ng isang dambuhalang kamay na hindi nakikita. Maliban sa paglanghap sa mabangong amoy na iyon, wala na siyang ibang magawa.
Ang kasama naman niyang magandang influencer ay biglang nanlambot ang mga tuhod. Diretsong napalumpasay sa sahig habang wala sa sarili ang kanyang mga mata. Nanginginig ang mga kamay ni Zhaokuo. Hindi niya mapigil ang iabot ito patungo sa steamer. Sumisigaw ang kanyang utak, kainin mo na yan. Mamamatay ka kapag hindi mo kinain. Gusto mo bang kumain? Ang 30,000 mo ay para lang sa amoy niyan. Kung gusto mong kumain magmakaawa ka. Namula na parang atay ng baboy ang mukha ni Zhaokuo. Nagpipigil siya, pero ang amoy na iyon ay parang may sariling buhay. Agad nitong sinira ang kanyang pagtitimpi. Bigla siyang lumuhad sa sahig. Pakainin mo ako kahit isang beses lang nakikiusap ako sa'yo. Natahimik ang lahat, mabait. Sige kumain ka na. Itinulak ko ang siopaw sa harap niya. Tandaan mo, mayroon ka lang 3 minuto. Ang lasa nito ngayon ay nasa 100. Bawat minutong lumilipas mababawasan ito ng 10. Hindi na napigilan ni Zhaokuo ang sarili. Ibinuka niya ng malaki ang kanyang bibig. At kumagit siya ng isang beses. Sumabog sa bibig niya ang nagiinit na gintong sabaw. Agad na nanlaki ang mga mata ni Zhaokuo. Sa sandaling iyon naramdaman niyang tila umakyat sa langit ang kanyang kaluluwa. Hindi ito basta-bastang siopaw. Malinaw na ito ay ang pinagsama-samang kabundukan, ilog at karagatan. Ang mga taon at panahon. Lahat ay pinagsama-sama at binalot sa isang manipis na balat ng harina. Puno ng pagkain ang bibig ni Zhaokuo. Umuungol siya nang hindi maintindihan. Hindi niya man lang namalayan na puno na pala ng luha ang kanyang mukha. Inilabas niya ang kanyang dila. Wala nang pakialam sa kanyang itsura, desperado niyang dinilaan ng papel. Para sa natitirang patak ng mantika ng alimango sa tray. Nagkagulo ang mga manonood sa livestream. Siguradong scripted ito. Pati si Young Master Zhao lumuhad. Magkano kaya ang binayad sa kanya? Saturday. Hindi ako maniniwala maliban na lang kung patitikiman mo rin ako. Tingnan niyo ang ekspresyon ni Zhaokuo. Hindi kayang ay-arte ang ganoong klase ng ekspresyon. Lasing na talaga siya sa bango. Pero ang nakapagtataka, sa sandaling ito para bang sinapian si Zhaokuo. Bigla niyang niyakap ang hita ko. Lolo, gusto ko pa po. Magbabayad ako ng 1 milyon. Ipagbili mo na sa akin yang 2. Sakto namang, may isang grupo ng mga taong nakauniforme ang pumasok. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Seryoso niyang inilabas ang kanyang ID. Ako si Zhang Taimian mula sa ahensya ng pangangasiwa sa merkado. Sino ang may-ari ng pwesto? Pinaghihinalaan namin na ang iyong siopaw ay may halong droga na nagdudulot ng guni-guni.